nasabi na sa akin ni Senator Amy na she prepared a speech, si Inday din prepared a speech. Tapos, parang, nung nagkita silang dalawa, informed na silang dalawa na hindi na daw sila magsasalita. Yun eh. So parang ganun late lang yung decision na hindi na sila magsasalita? Nandun na sila nung sinabi? No, kasi to be very honest, kapag naglalabas si Senator ng statement niya, aside from her political team, tinatanong niya kung tama ba yung Tagalog words niya sa akin eh. So ako, alam ko talaga na hindi niya gusto nang magsalita. After what happened sa Jesus is Lord, parang ayaw niya muna magsalita. Pero she was advised by Senator Bongo na mag-prepare ka ng speech. Tsaka overwhelmed kasi si Senator Amy kasi of course sa Ilocandia ngayon naguguluhan yung mga tao sa nangyayari dahil kapatid niya yon ganyan. Pero sa Davao kasi sobrang warm sa kanya eh. Kaya naiiyak yung lola niyo. Naiiyak siya. Ano yun eh, si Senator Amy para magsabi sa isang tao na naiiyak siya, ibig sabihin no, naiiyak siya talaga kasi hindi siya ganun eh. No, sabi niya, alam mo, if you're only here, makita mo yung mga taga Davao, sabi niya, namimiss niya daw sa Ilocos. Yes, very quick question lang po, Ms. Joey. I think, tawag dito, lahat tayo medyo maano yung damdamin natin. Quick question, perspective niyo po, you, Ms. Has, and Coco Locoy, like what's next, what's to look forward for us? Tayong mga may init ang dugo ngayon. Tapos parang feeling ko, this has now become a game of chicken. Sino sa tingin niyo yung mag-flip? And lastly, another point is wala akong nakikitang media coverage and that bothers me. Wala mga breaking news and all. Yun lang po. Thank you. Thank you, Cass. Welcome muna natin ang ating cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang nakakabagabag na gabi. At ano ba? Sasagutin ko ba yan? Yes, pakisagot. Alam ko hindi pa final yung pagpapirma para mapalitan ng konstitusyon. Wala way lang yan para maisama siya sa balota. Pag ganun ang lagay, edi bumoto kayo ng no sa balota, ganun kasimple. Alam mo, Jellimon, Hindi po ganun yun. No, it's not that. Jellimon, yung pirma, binibili. Okay? Hindi mo na kailangan dumating doon sa plebisito kasi pagdating mo sa plebisito, tangina, kinantot ka na ng 10 beses, saka mo pa lang sasabihin na ayaw mo? Hindi, ganito yan, Jellimons. Anong sinabi mo mapasama sa balota? Bex, Tingnan muna tayo ng tubig. Bex, bawat isang congressman, 20 million ang binibigay sa kanila para sa People's Initiative Kuning-Kuning. Ilan ang congressman? 315. 315. Sabihin natin yung lahat yan humingi ng 20 million. Magkano yan? 4 billion? 6 billion? Diba? 20 million times 315? Mga 6 billion yan. Tama ba? Tama ba ang computation ko, mga friends? Alam mo, Jellimons, hindi mo kami makukonvince dito na ikaw ay pro-system reform. Dahil tama dito si Coco Locoy. Hindi mo problema na this is a systemic problem itong ginawa nila. Tapos sasabihin mo, pro-system reform ka? Diyos mio, Santissima Trinidad. Iho, mag-aral ka. Google, be. Mag-aral ka kung paano ang... May nakita ka bang... paano mo makukonvince kami na ito ay pro-reform? Minsan, wala nga silang nababanggit na kailangan reformahin ang sistemang politika ng Pilipinas. Bigla na lang, meron palang ganito. Tapos kung ano-anong pinagsasabi ng mga tao, hindi kasi babaguhin yung economic provisions, hindi kailangan yung mga foreigners, kailangan makapag-own ng land. Tapos yung iba naman, hindi kasi this is for shift to federal parliamentary system. Pero yung ba yung nakalagay sa pinirmahan ng mga tao? Sige nga. Hindi ba malinaw na pambubudol yan? Bakit kami maniniwala na pro-reform ka, tapos ito pala yung mga gusto mong gawin, pero hindi yung nakasulat sa pinapirmahan ng mga tao? O di mambubudol. Ano ba yan? Hindi, gaano ba kasi keep ang utak mo, kaya yung puwet mo ngayon ang sobrang luwag sa mga ganit, gahaman at garapal na mga politikong ito? Joey, ikaw muna, kakain muna. Sige. Ayun, ang ano nga dito kasi, ang nakakarimarim kasi dito, yung sobrang nakakarimarim dito, Jellimon, yung fact na
para i-initiate itong movement na ito, ay kailangan bayaran yung mga pipirma. Binibili nila. Okay? Asan ang democratic doon? Asan ang democratic exercise doon? Okay? Tapos pararatingin mo pa sa plebisito, tangina mo ka. Hindi, ang ano kasi dito, napipikon ako dun sa napipikon ako dun sa Audacity. Nasasabi mo, di bumoto kayo ng no. ito kasi, Napipikon ako sa no, Audacity to tell us that this is not yet fucked up. Nire-rape ka na ngayon, tapos sasabihin mo, hindi, okay lang yan, intayin mo pagka 10 beses ng ginawa. ang ano kasi nito, Joey, no, Coco at ating kasama sa pananampalataya. Ito lang kasi yan. Ito yung message ni Duterte. Ito yung message ng mga tao nun. So, this is one of the rare moments na mag-agree ko kay Joel Villanueva. No? Sabi niya, okay lang sana no, kung gusto talaga ng mga tao ni abolish ang Senado. Pero hindi naman yung nangyari, binibili niyo yung boto. So paano mo masasabi? Ano to, di nyo ata ako na. Hindi ko sabihin, parang election, mamimili ng boto si Marcos noong 2016, pero binoto pa rin natin si Duterte. Mali ka pa rin, Guillermo. Mali ka pa rin, Guillermo. Mali ka. Sobrang mali mo. Dahil ito, nabili na yung boto. At yung mananalo is yung issue mismo. Nagigets mo ba? Ano ba yan si Guillermo? Parang hindi yata yan kumakain. Wala kang choice ngayon. Yung mga binili ang boto, wala silang choice na yung People's Initiative ay magtatagumpay o hindi. Because that is already it is. Ang bobo-bobo mo, Guillermo, Diyos kumiyo, kaya hindi ka namin mag-gets. Yung utak mo ay napakakitin, mas maluwag pa ang kuyukot mo. So, alam mo yun, na parang sa sobrang kakitikita ng utak, nagigets mo ba, binili na yung example mo, wrong analogy yan. Noong 2016, namili ng boto, pero may choice ka kung sino pa rin yung bobotohin mo. Itong People's Initiative, binili na yung pirma mo. Wala ka ng choice. Pirmado mo na yan. Yung People's Initiative, if it pushes through, yung mga pumirma dyan, hindi sasabihin, ay, ayaw pala namin. Diyos ko, paano mo kami sasabihin, alam mo ang reforma, hindi mo alam ang sistema ng Pilipinas. Paano ba ito, Kokoy? Ikaw muna. Guillermo, yung pirma na binibili, yun na yung boto mo. Ganun lang yung kasimple. Actually, ayoko yung word na Wait. binibili. Ayoko yung word na binibili. Actually, walang binibili rito na yung bibigyan ng ayuda tapos pipirma. Hindi yan binibili. Panloloko po yan. Pang-uuto. Niloloko nila yung taong bayan na hindi alam ng taong bayan. Kapalit ng ayuda, hindi nila alam, binibenta na nila yung konstitusyon ng Pilipinas. So, hindi ako agree dun sa term na binibili yung boto or binibili yung pirma. Niloloko yung pirma. Pinugudo. Ganito, bakit mo kami pinipigilan na magsalita? Ikaw, kung gusto mong maghintay until sa plebisito, ikaw yun. Pero wag mo kaming pigilan kung ngayon pa lang nagsasabi na kami na ayaw namin. Kasi kung mapipigilan namin yung isang bagay na alam naming mali sa pagsasalita pa lang namin, hindi na tayo gagastos ng pera para sa plebisito na yan. Kuya Miko, i-add ko lang doon sa sinabi mo kanina, no, na yung pagpirma kasi doon sa pag-gather ng pirma ay boto. Technically it is not boto, pero tama si Kuya Miko doon eh. It is somewhat your way to vote. Why? Kasi ang tanong doon, pag nakakalap sila ng enough na pirma, then the petition will ensue. Okay? And then it will undergo a plebiscite. Okay? So ibig sabihin, ito part ng democratic process. So doon pa lang sa pirma, na inopen up mo na yung ganyang klaseng usapan, in-exercise mo na yung choice mo. Okay? So dito pa lang, importante na makakuha sila ng numero. Ano ba ang botohan? Pagkuha ng enough numbers. 12% of the registered voters and 3% of each representative. The district, 3% of each district. So yan yung hinahabol mo dyan. So ibig sabihin, pag naging part ka ng 3% at ng 12%, you are selling us out. Bumoto ka na. Kasi ganito, no? So, syempre naman, nakipag-chismisan muna ako kay Boy Bastos. Sabi ko kay Boy Bastos, Diyos ko, nung panahon nyo naman, Boy Bastos, no? May constitutional reform din naman kayong sinusulong. Pero hindi naman kayo namili ng boto. Nag-educate kayo ng tao, nag-information drive. Nagigets mo ba yung difference, Gilimons? Yung isa, nag-educate, nag-information drive. Naalala nyo yun, yung DILG? Umiikot-ikot sila ng Pilipinas para mag-education information campaign. Ang pinuno pa nga nun, si Jonathan Malaya, ang aking best friend. So umiikot-ikot siya. Kasi, Guillemons,
Ganito lang yan, mag-aral ka ng history. Yung shift ng political system sa Europa from monarchical system to parliamentary system, ayun po ay ang nagsulong po nun ay isa po itong movement from below. At ang nag-spark po niyan ay yung Age of Enlightenment sa Europe. Ibig sabihin, nagkaroon ng shift in thinking sa Europa. At yung shift na yun sa political system ay nanggaling yun sa baba. Nagigets ninyo? Hindi po yung binili sila na, magbago na tayo ng political system. Pag bumating ng plebisito, okay na. Ganyan. Hindi po ganun yun. There are things that you need to understand and study. And by the looks of it, you are not the someone who could ever convince people rightfully that you know what you're talking about. So, mas mabuti na lang na hayaan mo na naman kami dito magpahiwating ng aming damdamin dahil kung matuloy man yung binabalak nila, may magagawa pa ba kami? Pero ito lang masasabi namin, walang sisihan. Di ba? Walang sisihan. Nakita na namin yung pambubudol eh. Nakita na namin yung actuations ng pambubudol. So nakikita namin kung ano patutunguhan nito. Kung gusto talaga nila political reform, ba't hindi mo na nila reformahin yung maliliit na bagay? Kung gusto nilang parliamentary system, ba't hindi nila pinasa yung anti-turncoat, yung anti-balimbing law? Yung mga, kung pag-aaralan mo, parliamentary system, isa yan sa mga pillars ng isang parliamentary system, hindi ka pwedeng magpalipat-lipat ng partido. At ito ay dapat ikaw ay nandun ka sa partido at ilalaban mo yung ideolohiya ng partido na yan. So paano mo mapapaliwala? You need to give us signs that these people know what they're doing. And second, ay yung pinaglalaban talaga nila ay reforma at hindi ang pagpapalago ng kanilang bulsa. Dahil nga, yung liquidation by certification nga lamang ay hindi nila mabago. Actually, napakabilis baguhin ng liquidation by certification. Hindi mo kailangan ng constitutional reform. Mga Bex. Ipaniwanag nyo nga sa amin yan? Ano yan? Para kayong mga jowa na ilang beses na kayong kumakantot ng iba, tapos i-convince nyo pa rin yung mga jowa ninyo na mahal ninyo yung jowa ninyo. Baliw! Ako, Guillermo, kung kesa pigilan mo kami na magsalita dito, mag-usap-usap, kasi gusto namin to karapatan namin to. Para if ever, sabihin na natin, dumating tayo sa part na sabi mo magpipibisita na, at least alam namin kung anong binobotohan namin. Para alam namin kung tama o mali yung yung boto namin. If ever you want to oppose yung mga sinasabi namin, huwag mo kami patahimikin, go up, kausapin mo kami, sabihin mo kung bakit pabor ka dyan sa ginagawa nila. Ganun lang yun, bakit? Yan ang problema, pinapatahimik nyo kami. Gusto nyo gawing ang mga tao, tapos boboto na lang na walang alam. Yun yung Sabi sabi niya, ni Duterte kanina. Kakantahan ko na lang si Guillermo. Wait, Mario, wait. Bibigyan ka ng oras Opo, para magsalita. opo. Okay. Huwag sumingit. Naiirita ako sa ganun, as in. Okay. Gelimon, sabi niya, hindi naman daw niya tayo pinipigilan. Okay, actually, I have to agree with Gelimon. Hindi naman niya sinabi na pinipigilan niya tayo. Pero ito ang problema ko kasi dun sa ini-insinuate mo, Gelimon. Ang sinasabi mo kasi, hayaan namin. Sinasabi mo, hayaan namin yung pirmahan na yan. Kasi, by the way, darating naman ng botohan at makakaboto naman kami ng no. Okay? At ito yung sinasabi ko sa yung putak, ino mo ka. Okay? Kasi yung nangyayari ngayon, bilyong-bilyong piso na ang lumalabas dyan. Nire-rate na ang kaban ng bayan dyan. Okay? Pagkatapos, ikaw, tuturuan mo kami na intayin na lang yung plebisitong pagkakagastusan din, knowing very well that we disagree with it. So by the time na magbobotahan tayo sa plebisito, magkano na ang sinunog ng sambayan ng Pilipino para sa kabulaanan na yan? Okay? And sorry, Jellimon, dun ako insulted dun sa comment mo. Okay? Kaya nga, when I opened this up, ang analogy ko dun sa sinabi mo, ni-rape ka na ng 10 beses dun sa pang-10 kantot, dun mo palang sasabihin na ayaw mo pala. Ano yan? Ano yan? Paniniwalaan ka namin? Yes, As. Go. Okay, ito na naman to masugid mong taga-subaybay, Joey. Sabi, ang tanong dito, paano yan, Sas? Ayaw ni Digong ng parliament. Pro-parliament ka rin ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Digong dun sa kanyang speech. Sabi niya, pinaliwanag niya yung parliamentary system. Etong mga to, wala siyang tiwala dahil nga sa pinaggagawa nila ngayon. Yun ang kanyang ibig sabihin. Naintindihan mo na? So pag tinatatanong mo ako, pro-parliament pa rin ba ako kahit ayaw ni Digong? Sabihin na natin, for the sake of argument na ayaw talaga yun ng parliamentary system. Yes, pro-parliamentary system pa rin ako. Bakit? Yung pag-iisip ko ba? Akadikit ng utak ni Digong? Hindi ba ako pwedeng mag-disagree kay Digong
on that note at mag-agree ako sa kanya na mali itong proseso na ginagawa nila. Eh kasi kayo dyan, ang iniisip nyo lang ay yung mga ego ninyo. Ayaw nyong tanggapin na yung ginagawa nitong nilatambalos-los ay mali. Pero iniisip nyo, ay hindi kasi ano to for parliamentary season. Hindi ganon. Hindi yun ang pinapipirmahan nila sa mga tao. Maling-mali kayo doon. Kayo ang mga ganid, garapal, hudas, hestas ng lipunan. So kung ako sa inyo, magtanong kayo ng maayos at katinuan. Hindi yung mga tanong na pang kinder na, ayaw ni ganito, gusto mo pa rin ba? Baliw. Baliw ang nagsasabing isinilang na ang karibal ko. Charot. Anyway, go. Ayan, Mario ng Davao, okay, please keep your, if you want to share something, please keep it short and concise. Tapos, leave tayo ng space para makapagpapasok tayo ng mga susunod pa. Ha? Meron ka gustong i-share, Mario? Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Opo, sa lahat ng nasa live. Opo, Ma'am Joy. Isa akong taga-sugid na taga-subaybay ninyo sa Facebook and YouTube. As a Davaoenos, talagang isang sampal sa ito. Isang napakasakit na nangyari ngayon sa atin itong nabudol tayo, talagang tudong-tudong budol talaga ito. As early as 2 years, nalaman natin ito. Nagpapasalamat din talaga ako. Nagpapasalamat kami dito sa Davao na talagang as early, alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano ang baho itong pulboronic presidente ito. At ang kanyang mga cowards, lahat ng kanyang mga kasamahan dyan sa Malacanang at sa Kongreso. Diba? Nagpapasalamat tayo ngayon. Nagpapasalamat tayo. Alam natin ang baho ng mga demonyong nandyan ngayon. Ang awa ako kay Amy talaga. Sa totoo lang. Nakakaawa si Amy ngayon. Kasi siya yung nasa middle of nag-uupo kang dalawang bato na yan eh. Diba? So, I don't know. Sa inyo, ano kaya ang opinion ninyo sa nangyayari ngayon when it comes kay Duterte at kay Amy ngayon sa ganun na sitwasyon? Any Yes, opinion galing sa inyo? Wala pa po tayo sa exciting part. Start pa lang to. Start pa lang po. Start pa lang po. Yung mga tinatanong ninyo kay Amy, ganyan, ganito. Ito naman sasabi ko. Nandun si Amy doon sa Davao City. At nandun siya kaharap niya si Digong habang sinasabi yun ni Digong. Ang mga Duterte may delikadesa ito. Kahit gaano pa kasama, bibigyan ka pa niya ng warning. Yun lang. Thank you. Ayun. Anyway, Chef JG, you wanted to go up? Kasi hindi ka naman nakikinig tapos hindi namin maintindihan yung point mo. Gusto mo umakyat? Out muna ako, ma'am. Okay, thank you, Mario. Thank you. God bless po sa lahat. Okay, thank you, Mario. Gusto mo umakyat? I'm giving you a chance na umakyat ka. Bilis para maintindihan ka namin at maintindihan mo kami. Hello? So, ang gagawin natin, kasi if you do not want to, ibablock na lang kita. Kasi nagugulo ka lang eh. Ano ba gusto niyo sa buhay? Diba? Bilis, Chef JG. Mukhang may pag-asa pa yan eh. Mukhang may pag-asa pang makaintindihan eh. So, yun. Anyway, Inel for Angat Buhay Spaghetti. Ayan. So, ano masasabi mo ngayon sa mga kaganapan? Alright, good morning sa lahat. And welcome back. I'm finally back pero nasa bagong page na po kasi yun nga nablock yung account. So anyway, keep it short and sweet pagkatapos bigay tayo ng space para maluwag para yung makapasok yung mga nagre-request. sige. Okay, thank you. Anyway, I was able to watch both videos kay PBBM kanina sa kabilaan. Ito na nga yung latest kay PRRD. Yun nga, I was able to parang napansin ko yung difference ng dalawa. Of course, yung kay PBBM, it was a launch for yung sa Bagong Pilipinas, and yun nga parang pero slightly parang may patama din si PBBM doon kay yung may mention siya about nung naghahari and here comes yung kay PRRD na speech niya, parang
ay, sabog talaga na yung ano. So parang eto na lang, yung point ko na lang is what's gonna happen next? Ano kaya ang magiging next move nung sa part ni na PBBM, no, in terms of how to address such allegations nung yung sinasabing yun nga addict siya, pero will they file case against it, or will they, kasi parang may mga impressions na lalabas kasi kapag magpa-file sila ng case, that means they insist that hindi totoo yun. Pag hindi naman sila mag-file ng case, baka sabihin na totoo, or parang Pero- inaayunan yung yung allegation na yun. Okay? Inel, So- yung question Yes? ng kasuhan, Maharlika had been saying the same thing. Kinasuhan na rin nila si Maharlika, di ba? May si Maharlika. Will they do that to PRRD? I mean, kahit magkaso sila, will it achieve anything? Walang kaso kay Maharlika. Ang nagkaso kay Maharlika sino to? Tonying. Katunying. Okay. So hindi wala bang hindi hindi Wala rin, hindi naman usap. Oo, walang related sa sinasabi ni Maharlika about Bongbong and Oo. Lisa. So ibig sabihin, hindi nga nila kinasuhan si Maharlika sa pulburon-pulburon eh. Ba't nila kakasuhan si PRRD sa pulburon-pulburon? And regardless, even if merong mga kaso-kaso, I don't think it's going to affect the it's going to affect the, di ba? It's going, Ito lang, Joey, no? I think you are still thinking in terms of, kakasuhan ba? Do you really think this is really about filing cases or not filing cases? Do you really think that we are in a normal situation? Parang, It's not it would have a very very little thing to do with the political landscape. Okay? Yeah. Kasi yung kasuhan na yan, what do you find out when there are cases? Okay? What are you trying to find out when there are when you go to the court, ganyan, you seek for legal truth. Okay? Is legal truth the one that we use in our everyday lives? It's not. So parang, sa totoo lang, ako laging ganyan din yung reactions. Pwede bang kasuhan? Ganyan. Guys, lahat ng kaso pwedeng gawin. If you want to do it, may pera ka pang kaso, go ahead by all means. Okay? But if you're going to use those cases in a political landscape, what exactly is the value? Okay? Now, ibang standard pag nagkasuhan ng libel or things like that, ganyan. Iba yung standard niyan. It doesn't mean that it's going to have a value when it comes to, may tama ba to dun sa damdamin ng mga tao o wala? Yeah. Diba? alam mo, Joey, meron dito, no? Ito na naman tong si Matuto TV. Sabi niya, siguro paparating na ang ICC. Ito na naman kayo. Gusto niyo na naman ng isa pang constitutional crisis. Alam mo yun, na parang, can you just think for 1 second, ilabas niyo yung utak ninyo sa either you're pro-Duterte or anti-Duterte. Nasaan ang ICC ay isang korte? Nasaan po ang ICC sa konstitusyon ng Pilipinas? Kaya ito Joey, no, Coco and everyone. Kaya ito mga nag-ano dito, hindi talaga tayo makukonvince ito eh. Kaya rin yung mga vlogs nito, hindi rin to aarangkada, hindi to makaka-attract ng mga taong nag-iisip. Kasi my God, can you just think for 1 second, nasaan ang ICC sa judicial system ng Pilipinas? By what virtue na nagkaroon ng isang korte na hindi answerable to the Supreme Court of the Philippines? Isipin nyo nga yan. So gusto nyo na naman ng isa pang crisis. Alam mo, wala na talaga si bangag. Tsaka para saan ang ICC sa issue na to? Anong kinalaman nila dito na si PRRD nagsalita tungkol sa mga ganyan? Meron bang mga pinatay dahil sa pagsasalita ni PRRD? Crime against humanity ba yung pagsasalita? Parang ang layo, para lang may masabi kayo. Totoo. Ayun. Teka, Inel, meron ka pang gustong i-share? Kasi para kailangan natin ng space eh. Ayun, sorry, hindi pa makapatambay ng bongga eh, kasi may Sige po. tayong mga pumasok. Oo. Sige po. Next time na lang po. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. May tanong sa akin si Archie. Teka, sorry guys kailangan ko kayong ibaba, yung hindi mo na ako makakapagpatambay ha. I have to keep the yung na 5 lang yung laman nitong room kasi kailangan may mga papasok kasi later on. So hindi sila makapasok pagka puno tayo. Start ko muna si Miko V.
ang ating teammates, hindi mo pera yan, ayan. O bilis i-share mo na, ilabas mo na yung ano mo, yung galit mo. Lalabas ko na. Hindi, Ano na actually, ako din alam ko. napansin ko lang na nagre-reminisce tayo doon sa nangyari. Alam na natin yung nangyari eh. Gamitin natin, the other day, naghihintay tayo, ano yung magiging catalyst? Ito na yun. This is the catalyst na hinihintay natin. So dapat, looking forward, go forward yung pag-iisip natin ngayon. Hindi natin isipin na, bakit kaya ginawa ni PRD? Hindi na. Ang dami natin kailangan ayusin sa gobyerno. Andiyan ang BIR na alam natin, pikit mata na alam natin tinatanggap. Andiyan ang COMELEC, pinag-usapan natin yung initiative kanina. Akala nyo ba pagdating ng plebiscite, malinis yon? Sa totoo. Yung manual lang, kaya nahihirapan sa dyan kasi nga manual yan. Pero pag nag-plebiscite na, tapos na laban. Sino magbabalidate? Napapakinggan nyo ba yung sinasabi ng Chairman Garcia natin? Alam nyo ba kung nasang side siya? Kailangan pa natin hintayin talaga. Ganun talaga tayo kahit ang hirap nating intindihin. So, ito na yung pagkakataon natin para baguhin ang gusto nating baguhin. Yung SOP ng Kongreso. Matagal na natin tinatanggap. Pikit mata na lang natin tinatanggap yan. Yung MOOE. Ilista na natin yung mga congressman na nag-push ng PI, umpisa yon, at yung mga hindi pa nagsasalita, zero. Sa Congress, ang nag-denounce sa MOOE, wala pa. So yung sinabi ni PRD, exciting to, alamin natin kung paano mag-react ang Kongreso, pati na ang Senador, lahat sila, walang bias dito, lahat sila, isa-isa nga, nag-umpisa na, excited lang ako. Actually, ayoko na mag-reminisce sa sinabi ni PRD kanina, eto na to, this is our chance. Wala na. After hindi pa natin ito gawin ngayon, wala na. Mamamatay tayong lahat dito, hindi pa mangyayari yung change na sinasabi natin. Tapos na, this is our chance, gamitin natin to. Yun lang. Salamat. Yeah. Yun na nga. Thank you, Miko B. Ayan, matamis, mabilis, kumpleto ang sahog. O, di ba? Ayun. Sige. Rain! Ano ba? Okay. Oo, it's your time to shine. Alam ko, Yeah, galit it's na my galit ka na time. yan. My God, na-miss ko kayong lahat. Oo. Saan ako ka? Ha? Hello, Rain. Nasaan Hello. ka? No, I'm in Pasig. I'm in my condo. Dito lang ako. Oo. Sabi ni Direk, ang cute daw pala yung Miko V. Ay, teammate namin yan ni Sas. Diba? Teammate natin si Miko V. Hindi ko alam. Uy, yan yung nilang di mo kumakain sa rep. Siya ba yun? TikTok days, oo. Ay, may asawa na yan eh. Okay, bye. Oo nga. Okay, continue ako. First is naloka ako sa mga revelations because I think this is the one that I've been waiting sa mga pahapyaw noon. And then nako-connect talaga yung dots. And then, basta ayun, naloka ako. And then, ayun, and this really will put the Tambi and BBM bloggers to a very difficult position on how they will, kasi wala pa busy pa sila sa doon sa kabila. So, ayan, so never and wag na wag kayo humingi ng pruweba kasi may pruweba talaga at maloloka kayo sa pruweba. Ayun. And gusto ko lang sagutin yung may nag-question kanina na about why is the media not picking up. I think may mga very few pero para naka-cherry pick pa lang. I'm not sure why kasi usually 'di ba maglalabas Breaking na news di ba? Yeah. Usually breaking news. Ay, Wala nag-break. Maglalabas ng code card, something na, kahit mga code card, wala. Maybe they are, ewan ko, piniprepare ba, or they have been influenced siguro ng ating administration. So, excited, wala akong masasagot kung bakit. Maybe naka-cover sila sa kabila, ganon. Pero excited ako sa mga laman ng balita bukas. Kung paano nila ito ipipick up, paano nila ito bibihisan na itong balita ng maayos, paano nito i-cherry pick, so mapagmatsyag na lang tayo. That's all I have to say. Thank you so much. Ayun na nga rin, yung GMA. Sinabi raw ni PRRD na nabangag si BBM or stupid. Kakaloka. GMA yata yung bangag. Sinabi na. Sino Hindi naman nag-break stupid yung bangag. O, di ba parang si PRRD daw, Bangag sinabing is bangag si BBM or stupid. Or Parang stupid. yung meaning ng bangag is stupid. Ano ba yung Winightwash bangag? winightwash yung bangag. Winightwash, Bangag di to ba? is high sa droga. Oo, Hindi. saka ang bangag high or parang disoriented, ganun yung bangag, hindi stupid. Oo. You still have sanity when you're bangag. Hindi siya stupid. Bangag po siya. At alam po ng ordinaryong Pilipino, ibig sabihin ng bangag. At lalo na kasi sinabi ni PRRD noon, meron tayong presidenteng adik. Sabi niya. Oo talaga, di ba? Ang bigat nun, sobrang bigat nun talaga. Pero nga paparating pa. Kasi pakitin nyo nga si Direk. Siya si Direk Daryl ang maraming chismis. Kasi Sige, kanina baba na ako. umakyat siya. Tatok na ako. May work pa ako bukas. Thank you so much. Miss ya. Ayan. Okay. Direk, akyat na. Eto, si Archie may tanong.
Anong tanong ni Archie? Ay, teka, paanuin muna natin si, ay, ito pala si Archie nandito sa taas. Archie, go! Hello? Yes po, go. Yes, paano pong gusto niyong i-share? Hello po. Ay, sorry, na-mute ko. Ayun lang. First, naririnig niyo po ba ako? Yes. Okay. First lang it's an honor sa us na makaharap kita dito. For your information lang po, isa ako sa mga artist for Sara nung nakarang election through Niel de Mesa. So isa ako sa mga nangangampanya sa barangay level kapag hindi nakakarating si VP Sara. And ako yung nagbabasa ng mga statements niya and then perform at the same time. Anyways, ayun, na-excite lang ako sobra kasi wala akong makausap kasi yung mga friends ko hindi naman masyadong into politics. Eh ako sobrang fanatic ako ng politika kasi mula nung naging presidente si PRRD. And taga-Tacloban din ako. So ramdam ko yung epekto ng yung mga nangyari sa atin dati. Kumusta si Martin sa Tacloban? Wala talaga. In fact, family friend namin sila. We used to run the port sa Tacloban. Baka magargo. Ang tapang ni Baka diretso. Hindi. Kasi ano po. Baka magargo ka. Ay, nag-alala ako baka mamaya. Sanay na po kami doon. Dati kasi we used to run yung pier sa Tacloban. And then they were even trying to take over pero hindi sila gumana sa lolo ko. No, my lolo was one of the more powerful business person sa Tacloban pero wala na siya ngayon. Anyways, to cut the story short, ayun, nandun din ako sa pasalamat PRRD. Sobrang fan ako ni PRRD kasi sa kanya ko lang naramdaman yung totoong pagmamahal sa bayan and especially yung wife ko taga Davao. Tumira kami ng Davao, alam namin yung pamamalakad and I was even laughing when nag-cheer yung mga Pilipino nung nangangampanya siya. Sabi nila, papatayin ko kayo. Akala nila nagbibiro lang si PRRD. And PRRD really, knows what he's doing. Anyways, yan lang bisas. Yung tanong ko, pwede po bang, malaking factor po ba kay PRRD na magsalita na ngayon dahil alam niyang papalapit na yung election sa US and malaki yung chance na makabalik si Trump, which is kaalyado niya. And alam naman po natin na isa yung major influence din ng Amerika sa mga nagiging desisyon ng mga leader sa bansa natin. I think you are interpreting politics in terms of Philippine politics. Kasi sa Philippines kasi personality-based tayo. Ano? So, halimbawa, si Duterte, kaalyado ba niya si Amy? Or si Sara ba, kaalyado niya si Amy? O hindi ganun sa ibang bansa. Trump is the president. And he is still the president of the United States. And the United States has its own decision-making process. At kung on the surface, pwedeng, hindi ako makikialam dyan, sabihin ni Trump. Pero, the people below Trump will do and work kasi may programa na ang United States of what they want to do with the Philippines. As simple as that. And Trump cannot do anything about it unless, of course, magkaroon siya ng radical change in the strategic goals ng United States. Okay. So, it doesn't matter kung sino nakaupo dyan o hindi until na ganun pa rin yung strategic goal ng United States. And that is for us to be, the site of its future proxy war. As simple as that. So, it doesn't really matter kung sinong nandyan. As long, ang importante dyan is how you're going to stand up to that. Kaya nga, hindi na nga lang si Basti, sinabi niya na maayos nung nag-speech siya Ano yun, sinabi niya kay BBM na you are putting the lives of innocent Filipinos in danger. Yung sinabi niya sa Amerika. And it doesn't really matter kung si Trump or si Biden ang nakaupo dyan. As long as ganun pa rin ang strategic objectives ng United States. So don't rely. Ito na naman kasi tayo, we are looking for a rescuer. You have to remove ourselves from that. We have to do something for us that we own without the help of other people. Like for example, nung nag-aaral pa ako sa China, ang unang-unang sabi ng meron kaklase ako, ang tanong sa kanya, tanong sa professor, paano namin magagamit yung China, sabi ng isa kong kaklase dati. Tapos sabi ng professor namin, well, you cannot copy China. You cannot be like China. You have to find your own path. You can learn from others, but you need to learn to stand up on your own 2 feet. At yan ang dapat alamin ng mga Pilipino. Dahil kung hihingi ka na naman ng tulong sa Amerika, you will be at their mercy. That is the dynamics of a victim and a rescuer. You will be forever tied to the rescuer. So ngayon, dapat ang gawin natin is either maglakas tayo ng loob na baguhin yung sistema natin on our own, or forever tayong ganito. Matanda na tayo, parang ito,
meron ng ano na modernize ng jeepney. Sakay na tayo. Maring Sas, mag-shopping na tayo. Meron na modern jeepney. Tara na at sale sa SM. Diba? Kakaiyak. Thank you, Miss Sas. Sobrang thank you po. Hi, everyone. Thank you, Archie. Archie, Thank you. daan ka lang dito. Naku, maaaliw ko sa mga Sige lang. conversation Oo, dito. sige lang. Moving forward, Salamat. tambay ka lang. Oo. Sana malapit Thank na to, you. no? Start na. Thank you. Mhm. Thank you. Ano yung start na? Ay, direct. Start na ng kaguluhan. Char. Kaguluhan talaga. Start na ng well, grabe yung mga bomba ngayon, direct. Diba? Bigyan mo kami ng chismis, Oo. Darren. Mhm. Ano, saan? Saang bahagi? Ay! Ano nangyayari behind the scenes sa Davao? Nasa Davao ka ba? Somewhere near Davao, I was discouraged to go by Senator Amy kasi nga naisip niya na kasi nandun si Attorney Vic yun ang unang tawag niya sa akin. Sabi niya, Daryl, huwag ka na pumunta. May sasabihin pala ako sa inyo. Yung sasakyan ko kasi sa Manila, binutas yung gulong. Hala? Totoo. Oo, binutas yung gulong. So, Kailan to, direct? sabihin, a day, at parang 2 days ago, before my flight, sinaksak yung gulong. So, Senator Amy was really, alam mo na, napapraning. So, sabi niya, wag ka na pumunta sa Davao. Nandun si Vic Rodriguez, ako na lang babiyahe. Prior to that, nag-delayed yung mga Davao flights. Siguro mga 4 yon na Davao flights. Na-delay ng mga 30 minutes to 1 hour, parang ganun. So, ayaw na ni Senator na tumuloy ako. Sabi niya, dumiretso ka na ng shoot mo. Nag-shoot ako somewhere. So, sabi ko, sige, hindi na po ako pupunta. Sabi ko, pasabi na lang po kila VP, kila PRRD, ganyan. So, sabi ko, okay na yan. Sabi ni Senator Amy, pupunta si Vic Rodriguez. Sabi niya, may something yan. Sabi ni Senator Amy. Sabi ko, ano something? Sabi niya, hindi ko alam. Bakit naman siya pupunta kay PRRD? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, tapos lagi ko kasing gine-joke yun na tanong mo kay Lisa. So, yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, binaba niya na yung phone. Pag-ababa niya ng phone, sinabi niya nga sa akin na, nag-chat siya. Sabi niya, uy, alam mo ba, parang si Inday daw pupunta ng Luneta. Sabi ko, ha? So ako, I was trying to talk to Crisette because may group chat kasi kami, alam ni Sas yan Kapag ganyan, si Crisette lang ang kakampi ko sa kaimaturan. Sila Sas kasi. Sila Attorney Tricks, yung mga abogado, mga klaro mag-isip. So, pag ako, dapat di na pumunta si Inday doon. Mamay, gagamitin na naman siya dyan. Wala siyang plano umakyat sa stage, pero kilala naman natin yung mga yan. Papakyatin niya ng stage para sa optics, ganyan. Tapos, ayan na. Ang may mga dunong Attorney Trixie Sas. Tama lang yung ginawa niya kasi pa rin siya, public servant siya, kailangan niyang gabayan ang mga mga ganyan-ganyan, mga kakornihan. Sabi ko, hindi pwede yan. Dapat makipag-away na sabi ko, sila Sas hindi, ganyan. Nagkukwento talaga ako, yung chika ko talaga chronological, no? So, after nun, tawag dito, nasabi na sa akin ni Senator Amy na she prepared a speech, si Inday din prepared a speech. Tapos, parang, nung nagkita silang dalawa, informed na silang dalawa na hindi na daw sila magsasalita. Yun So parang late lang yung decision na hindi na sila magsasalita? Nandun na sila nung sinabi? No, kasi to be very honest, kapag naglalabas si Senator ng statement niya, aside from her political team, tinatanong niya kung tama ba yung Tagalog words niya sa akin. So ako, alam ko talaga na hindi niya gusto nang magsalita. After what happened sa Jesus is Lord, parang ayaw niya muna magsalita. Pero she was advised by Senator Bongo na mag-prepare ka ng speech. Tsaka overwhelmed kasi si Senator Amy kasi, of course, sa Ilocandia ngayon, naguguluhan yung mga tao sa nangyayari dahil kapatid niya yon, ganyan. Pero sa Davao kasi sobrang warm sa kanya Kaya naiiyak yung lola niyo. Naiiyak siya. Si Senator Amy para magsabi sa isang tao na naiiyak siya, ibig sabihin naiiyak siya talaga kasi hindi siya ganun No, sabi niya, alam mo, if you're only here, makita mo yung mga taga Davao, sabi niya,
namimiss niya daw sa Ilocos, sabi niya. Sana daw naiintindihan siya. Sabi ko, Sen, sabi ko, just nandiyan ka, panindigan mo yan. Sabi niya, yeah. Sabi niya, I just wish na hindi na lang ako magsalita. I don't want to, kinorek niya ako kasi sabi niya, I don't want to sound like I'm always grandstanding. Sabi ko sa kanya, oo nga, hindi mo dapat ma-outstage ang sarili mo. Dasal mo kahapon. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, di naman, sabi niya. So they prepared a very short speech, silang dalawa ni Inday. And then, nung magkausap na sila, they were advised na wag na lang, wag na lang kasi, parang sinabi yata ni Digong sa kanila was, ako na lang ang magsalita, sabi niya, na lang kayo, mag-relax na kayo dyan, sabi. Yun ang sabi sa kanila. So, parang sa tingin ko, love talaga ni PRRD si Senator Amy kasi hindi niya na hinayaang malagay pa sa alanganin, hindi niya na inanong magsalita sa harapan ng mga taga Davao kasi alam mo yun, Joey, saka everybody, ang hirap kasi ng posisyon ni Senator Amy eh. Of course, kapag alam naman nating ginagagod, tinatarantado si Inday, tapos yung mga taga Davao very passionate. Kahit walang kinalaman si Senator Amy doon, ang hirap ilayo eh. Ang hirap siya ilayo eh. So, parang nararamdaman din ng mga Duterte na parang to save her from that situation. Na baka may marinig siyang hindi okay, ganyan. Pero sobrang I just want to hug her kasi sobra rin yung mga sinabi ni PRRD after nun. Siyempre, narinig niya na naman yung sa tatay niya. Etong moment na to, nung nanalo yung kapatid niya, ini-expect niya na wala naman na talagang pakialam si Senator Amy sa kahit doon na lang sa patunayan mo, Bongbong, na marunong tayong mag-lead. Ganyan. Ganun lang siya, paulit-ulit lang siya. Pero, of course, ngayon, ganyan. So, hindi na siya nag-reply after ng speech ni PRRD. So, hindi na ako nangulit. Gusto ko sanang tanungin siya kung kamusta eh, kaso lang di na ako nangulit. Ayun, yun ang chika. Sabi, thank you, Direk. Ay, wait lang Kuya Miko. Sabi ni Nomar Marcoses, mahirap piliin ng taong bayan. Sabi niya, hindi mahirap piliin ng taong bayan. Alam mo, Nomar Marcoses, sa totoo lang, we have to be reasonable. I can understand yung yung parang hindi ka makapagtiwala, perfectly understandable because of the budulan that happened right now. Pero yung yung parang mahirap magtiwala, mahirap ganun. Uy, pag ikaw yung nandun sa ganung posisyon, tingnan natin kung makatulog ka pa. Alam niyo, ako simple lang sasabihin ko diyan. May kapatid kasi ako dalawa lang kami magkapatid. Unlike Senator Amy, tatlo sila. No. Ako ganito lang 'yan. At sinabi sa akin to ni Senator Amy. Sabi niya kasi way back nung bata pa sila, binata pa si President, sila ganyan. Of course, may mga pinagdaanan silang ganyan. So nangako na si President dati sa tatay nila na iiwasan na yung ganyan, iiwasan na yung ganon. So, sabi ko sa kanya, bakit pala ganyan pa din, sabi niya. Sabi lang sa akin ni Senator Amy, Daryl, if there's one thing, you don't give up on family, sabi niya. Sometimes you have to endure na kinukupitan ka, pinagsisinungaling ka, tumatakas sa gabi. You don't give up on family. Huwag kang susuko sa pamilya. Kaya yung sagot niya sa akin yun, natahimik na lang din ako. Kasi ako, tarantado rin akong kapatid pero yung kapatid ko talaga, hindi naman sumuko yan sa akin. Pero syempre, sabi niya, may hangganan yun. Para doon sa hindi mahirap piliin yung taong bayan, that's a very dreamy statement, no? Si Senator Amy naman, hindi mahirap piliin ng taong bayan. Though pinili niya ang taong bayan, pag uwi niya sa bahay, hindi mo siya umuwi sa Luneta. Hindi mo siya umuwi sa provincial capital. Umuwi siya sa bahay niya. At nasa bahay niya, nandoon ang mga anak niya, nandoon ang mga apo niya, ang kapatid niya. Hindi mo maisasara yung puso mo sa ganun. Yung pinagdadaanan niya ngayon, matindi eh. Kasi after nga nung speech nila, lumapit kay PRRD. Tapos nagsabi siya ng sorry ulit, sabi niya gano'n. Tapos sabi naman ni PRRD sa kanya, talaga kinukwento yung mga kinukwento sa akin. Sabi niya, sorry po ulit, sabi niya. Tapos tinapik siya ni PRRD sa balikat, sabi, hindi mo nakasalanan yon, hindi mo naman alam, sabi niya. Tapos hindi tinapik lang daw siya sa lalo siyang nag-breakdown. So sa tingin ko, it's very hard, no? It's very hard for her. Buti na lang, may mga kaibigan si Senator Amy na, well, for one, may kaibigan siya sa iglesia. Alam naman natin na dumaan din ng iglesia sa matinding intriga tungkol sa pamilya. So, at least may mga ganyan. So, sabi ko, pasensya na, Sen, hindi ako makakatlead sa pinagdadaanan mo kasi ako, sobrang bait ng pamilya ko. Hindi ako ako ang tinatakwil nila pero talagang makapal lang ang mukha ko. So, hindi talaga ako maka-relate, no. Pero
I don't judge. Sabi ko nga kay Joey, even to Chrisette, hindi ako nasasaktan for Senator Amy pag may nagsasabi na, pare-parehas lang kayo. Kasi hindi eh. Hindi talaga. Unang-una sa lahat, kaya kami naging okay ni Senator Amy. Siya lang ang kaisa isang Marcos na nag-sorry sa lahat ng abuses ng martial law. Sa akin, ano yun, sa akin okay na. Sa akin, talagang iba siya sa lahat sa kanila. Kaya ako, I just feel for her as a friend. I wish, no, I was there. Inaasar-asar ko sana siya doon sa mga papauti-pauti lips niya, sa mga ano niya, reactions niya, no. Pero I'm really happy. I'm really happy na wala na siyang nako, alam naman natin to. Miko, Joey, Sas. Alam natin to. At eto, dinadala niya talaga to every single day. At masaya ako na kahit papaano, nabawasan yung bigat. And I'm just happy for a friend. Yun lang. May ganun, and I'm happy for a friend. Showbiz? Showbiz ka talaga, Darius. Tigilan mo. Ano ba to? Si Amy, sabi mahirap piliin ng taong bayan. Actually, hindi mahirap piliin ng taong bayan kung hindi involve ang kapamilya mo. Simple as that. Or kahit yung best friend mo, di ba? Kaibigan mo or best friend mo, ganyan. Hindi, parang actually hindi reasonable, maging realistic ka naman. Di ba? Maging realistic ka. Which is realistic din na yung mga tao na hindi pa nagtitiwala kay Amy or sinisisi pa rin nila si Amy or galit pa rin kay Amy. That's also a realistic realistic expectation, no? Huwag tayo magbulahan. Exactly. So those are both realistic outcomes and expectations kung ano yung mangyayari. Pero ang ano nga dito, kita mo si PRRD. Bakit si PRRD nakapagsalita na ng ganito? Di ba, diniretso niya na? Si Bongbong ay nasa PDEA list. Mahirap yan ha. Mahirap yung ginawa ni Duterte. Nakita mo yung mga sagot ng Ensaymada vloggers ngayon? Nakita mo yung mga comment nila? Ang comment nila, ngayon din, tanungin natin ang PDEA kung totoo yan. Ganun lahat sila eh. Kung kailan... Siyempre hindi sasabihin ng PDEA dahil yung PDEA under yan sa under yung president. Exactly. Hindi, ako nga sabi ko, no, yung mga vloggers, mga DDS vloggers or whatever, i-block nyo na lang yung mga Ensaymada kasi nagpipigibak lang naman sila sa engagement sa audience ng mga may engagement na mga vlog eh. So anyway, so ganoon na nga, na mahirap talaga yung condition niya. Pero hindi rin naman mali, no, na pinagdududahan siya ng mga tao kasi yun, that's a realistic expectation ng mga pangyayari. Pero ang ano lang yan is bakit nagsalita na si PRRD? That is the thing, no? You know, PRRD is a master of timing. Bakit ngayong January 28? Tapos nandun pa si Vic Rodriguez. Tapos may chismis pa na ano. May mga chismis pa ako na saga. Mula sa mga tutubing dagat. Sa mga tutubing... Alauna na, pwede na, Sas. Alauna pwede na. Pwede na. Nakuha kong chismis sa mga tutubing dagat, mga friends. Na, ang ano daw, ang Betamax. May premiere night? May mga binigyan na ng copies. Ganon. Oo. So, lalabas yung sex video sino ba may sex video nung 80s? Ni George Estregan. With Stregan talaga. Ayoko kasi sabihin yung Betamax ko yun kasi nandun siya sa Davao eh. So, inaway pa naman niya ako before, pero ngayon hindi ko naman siya kaaway dahil binuyo-buyo lang naman niya nung isa ngayong Ensaymada. Pero ayoko siyang bagitin. So, yun nga yung Betamax ni George Estregan. May mga copies na ibinigay sa mga dapat yan. At ang nagbigay daw ng copy ay mga makikisig. Mga matitipuno. Si Jennifer Sevilla na Sila naman. Jennifer Sevilla? Mga member ng girl group ni Jennifer Sevilla? Yes, ang girl group. So, sila mismo, nagulat nga ako, ha? Sila talaga, So sabi ko, kaya pala ang sinabi ni Dirty Harry. Di ba alam nyo yan? Mga Emerald Chimbustar? Kaya nga ito is magandang labanan nito dahil ito talaga lalabas ngayon ang totoong powers ni Galema. Ay, nakakaloka. Ibig sabihin, Laban sa Jennifer Sevilla, no? Ibig sabihin, laban kay Jennifer Sevilla, Jennifer Mendoza, Jennifer Lopez, at Jennifer's Body. Oo. At ito pa girl. Di ba? Siyempre, ang chika ni Inday, tatakbo siya next election. Siyempre, magre-resign siya kung tatakbo siya, di ba? Ng mayor ng Davao. So, baka
Baka may mangyayari. Baka Christmas. baka sa February din para poetic na EDSA din. Ay, hindi mangyayari yan kasi ayaw na nilang i-hijack yung EDSA. So, Sas, tingin No, ko I yung mean information February ni lang. ano, I mean February lang. Sas, Yes, tingin ko yung Mami information ni Daddy, ni Dirty Harry, ever since, talagang nanggaling pa sa mga Jennifer Sibilia, noong unang-unang panahon pa. Diba? Kaya, Oh! Ay, wait. I have a very, very personal kwento about that. Kasi alam niyo naman na ako ay may kapamilyang, may mataas na posisyon sa isang girl group din ng mga matitino na nagtrabaho siya nung time na Ano ba yung mga nandoon girl group si na yan? Sino bang manager niyan? Dirty Harry. Teka, i-chat ko na muna. Ay, ayan, teka. I-chat ko para makasabay si Direk. Jennifer Sibilia Girl Group, eto yon. Ayan. Kasi yung Jennifer Sibilia ngayon, eto. Nata mo, Direk? So, yung Jennifer Sibilia Girl Group, Yes. yun yung, oo, ganun. Ngayon, si Jennifer Sibilia, meron rin siyang kagrupo na iba. Another girl group. Pero hindi ko pa alam kung anong itatawag sa kanya, which is ito. Pero ano rin to, makikisig, matitipunong girl group. Ayan. Okay. Nagtrabaho siya nung time nung time ni Dirty Harry, intelligence, ganon. Sabi niya, may mga reports daw sila, pero si Dirty Harry, meron rin daw hawak na ibang report na kung saan ang talagang gumagawa rin ay maaaring galing sa group ng Jennifer Sibilia. So that is why mas comprehensive yung kita ni Dirty Harry sa sitwasyon ng Pulveron and other snacks noong panahon ni Dirty Harry. Ayun. So yun lang Mami Laika. Kasi marami yung kakompetensyang girl group ni Jennifer Sibilia. Hindi na raw nila alam yung hindi alam nung kakompetensya kung ano yung ginagawa ni Jennifer Sibilia nung time na yun. Siguro pa yung strategy ganyan, kung ano. Ayun lang. Okay. Well, it's gonna be the first line of My Way. Now the end is near. Ayun lang. So, at tingin ko, direct, mukhang tingin ko, kung ano man yung mangyayari, mukhang tingin ko, tanggap na ng ate. Mukhang, Alam mo, syempre hindi naman sasabihin nila, Joey, sa akin talaga manggagaling. Walang ibang gusto yon kung hindi magtagumpay yung kapatid niya. Pero to certain extent, parang ayaw niya na talaga. Ayaw niya na. Talagang ayaw niya nang magkalat. Ayaw niya na talaga. Alam mo yung frustration mo na, kunyari, simula grade 1, president ka hanggang grade 6, tapos hindi ka nag-president ng first year high school kasi may issue ka. Tapos bigla kang naging president ulit ng second year pero nagka-issue ka ulit. Ayaw niya na. Ayaw niya na talaga. Talagang sana nga daw natapos na lang nung in-announce na panalo si Bongbong, tapos wala na, sumabog na daw yung mundo, dapat doon na daw natapos lang. ang sad naman. Pero ang problema kasi niyan is, okay kasi sana kung Marcos yung nagpapatakbo. Actually, okay sana kung yung kapatid niya talaga, hindi yung pinsan tsaka yung asawa. Ito kasi talaga, kakaiba to, alam nyo naman, ang mahirap pa-achieve ang Golden Tan. Kaya Vicente, ilabas ang Mercedes na charcoal gray. Sarap. Ano ba yan? Diyos ko, ito na naman yung mga troll mo, Joey. Ang kukurin talaga ng mga troll mo, no? Ano ba yan? Alam mo, Joey, kumuha ka ng isa pang admin na walang ibang gagawin kundi i-block lang yung mga kumakain ng panis na kanin na yun. ayan. Oo. So, ang eksena, actually matindi tong speech ni Duterte. Mm. Kasi nagsimula si Duterte sa, sinimula niya ng history. Siyempre, una, bastos-bastusan muna, no? Na nawala daw ang kanyang isip dahil mga nagdasayaw ng mga sexy. Oh. Very Duterte.
Nakakaloka yung transition from can you imagine yung transition kanina from Wawa Win to Che Guevara. Parang Pag-usapan nga natin yung part na yan kasi gusto ko rin marinig yung opinion dyan ni Direk Daryl eh. Kasi grabe yung grabe yung mga speech. Sa totoo lang, nag-monitor ko yung events sa Davao the whole day. Pagkatapos, ang tawag dito, nagsalita si Baste, pagkatapos pagdating dun sa rally proper, ganyan. Tapos ang ng mga binitawan ng mga salita nila Pulong ni Baste, ni Attorney Glenn Chong, Attorney Harry Roque at saka and others. Tapos biglang nagwawawin. I understand na si Kuya Will ay talagang, alam ko DDS talaga may DDS yun eh. May DDS yun. Pero guys, I find it really inappropriate na, hala, talaga ba? Pero iniisip ko rin na, ano ba to? Dahil ba sa sobrang, kasi naiiyak na ako dun sa mga speech nila, nung alam mo yun, yung naglalabas ng mga kwento, mga sentiments ng tao, nakakasakit-sakit na talaga sa puso eh. Ano ba to? Para ba talaga gusto niya kumambyo tayo lahat para mabawas-bawasan yung galit? Kaya nagwawawi. Well, gabi na eh. At kapag nandyan si Kuya Whale, mabibigyan ng jacket lahat ng nasa Davao. So I guess, malamig na sa Davao ng oras na yun. Kailangan ng ganun. Kidding aside, it was, sa tingin ko, nagalaw yung programa because, just like what President Duterte said, maayos lahat Parang it was systematized na yung lahat ng sasabihin niya. I mean, it was properly, siguro nakabulat na yan hanggang sa he wanted to be emotional, I guess. Mararamdaman mo talaga yung, pag ikaw nanonood ka talaga kay PRRD, alam mo talaga kung kailan siya talagang galit Kasi pag mura siya ng mura, hindi masyado, pero pag yung mura niya parang nasusupot, dun siya talaga galit Alam mo yung hindi niya ma-express. So I guess, nagtatalo pa sila because kung anong oras lalabas, kung magsasalita ba si Aimee at si Inday. So, hindi talaga naging tama yung program sa palagay ko. Kasi isipin mo, dapat magsasalita yung dalawang babae pero hindi na. So I guess parang para mahintay si PRRD, we kailangan magkawili. Kausap ko si Kuya Will nito, may video pa siya sa akin, pinost ko kanina. So feeling ko hindi rin siya prepared magganon. Yun yung sa tingin ko sa tingin ko. Kasi birthday nung tao so I don't think he wanted to work. Hindi, I think tama. Parang, kasi makita mo naman parang hindi naman ganun kaplansyado yung bilang dumating si Willie Revillame, di ba? Na parang kung ikaw yung gumawa ng program, doon mo ba ilalagay si Willie Revillame? Pero ang pinaka nakakaloka dyan, balik tayo dun sa program. Alam mo yung speech ni Baste? Yun talaga yung kasi expected ko na si Duterte. Pero alam mo yung kay Basti, kasi si Basti saka si Sara, close yan Sila yung super close yan, parang baby. Kasi nagsama yan sa Manila, tapos si Sara yung parang, talaga niya, ate, talaga baby, na parang, ramdam mo talaga yung, parang yung ginagawa, parang gusto na lang yun sabihin na putang ina yung ginagawa niyo sa ate. Saka yung sinasabi, yung galit niya kay Bongbong. Kasi nga, di ba, nung election day, yung pamilya talaga yung magkakapatid, kinakampanya talaga nila si Bongbong, tapos si Basti, ang pa niya, ayan si Bongbong, isa lang po nakikita ko magpapatuloy ng ginawa ng tatay ko, si Bongbong Marcos. Siya yung mismo nagsabi noon si Basti, kinakampanya niya si Bongbong Marcos. Tapos ngayon ganito yung nangyayari, at ang mabigat na sinabi doon ni Basti talaga, 2 beses niyang sinabi. Gilubagan ng, in Tagalog, ako mag-Bisaya, I'm sorry. Ipinalibing ng tatay ko ang tatay niyo. Ang tatay mo. Ipinalibing ng tatay ko ang tatay niyo. Tapos 2 beses niyang sinabi yan, yung ginanyampa niya, pinalibing ng tatay ko ang tatay mo. Yun, girl, yun talaga yung, alam mo yun na yun Diyan ako kay Senator Aimee. Kasi sa Senator Aimee, yan lang ang slogan niya kung bakit siya maka-Duterte. Yan yung slogan niya So, ano ba kayo? Pinalibing niya si, Daddy. Ganun lang siya, lagi. If there's one thing, nilagay niya yung tatay natin sa libingan ng mga bayani. Kung meron man kay Senator Aimee, yung pagiging, niya, thankful, kumbaga ganun niya kamahal yung
memory ng tatay niya, ganun yung kainiingatan. Alam Kaya mo- ganun din siya katingklok sa mga Duterte. Di ba? Hindi iba kasi iba yung ano this is the reason why kasi ang Pilipino kasi talaga nawala na yung sense of culture natin, hindi natin nakikita yung gravity ng mga ganitong ginagawa, no. In Philippine culture, when someone gave your parents an honorable burial, in our culture, kung alam niyo pa yung kultura natin, Buong buhay mo. that is such a huge deal. That is such a huge respect, honor, or everything. Kasi, giving someone a good burial Yeah. after 26 years, Yeah. Yun nga eh. So, kay Aimee, yun lang, parang ano ba kayo? Sabi niyang ganon, hindi kayo nahihiya. Yan ang mga term niya. Yan ang, sabi ko nga eh, eto, ano lang to, wala na tong kinalaman. Pero nung minsan, nag-heart to heart to kami nila Senator Aimee. Sa totoo lang, tama din si Mami Meldy. Kasi, one time, nakwento sa akin ni Senator Aimee, pinagalitan siya ni Mami Meldy. Parang it was years ago na. Si Aimee kasi ang gumagawa ng sarili niyang problema. Siya ang pinakamatalino sa kanila eh. Siya ang pinakamagaling sa kanila. So, lahat nakokontrol niya maliban sa sarili niya. Pinagkatiwalaan niya yung mga Fariñas, noong wala na yung mga Fariñas, binuhay niya yung Fariñas. Tapos, ang nangyari, kinakalaban na sila ng mga Fariñas. That's one. Tapos, eto, ayaw ni Bongbong noon kay Lisa. Parang hinahabol-habol ni Lisa noon si Bongbong sa New York. Sinusulat-sulatan ni Lisa si Bongbong, ayaw ni Bongbong. Si Aimee ang nagbabasa ng sulat, siya gumastos sa kasal ni Lisa at ni Bongbong sa New York. O sinong problema niya ngayon? Si Lisa. Sa Italy. Di ba sa Italy sila kinasal? Yeah, I don't know. Kahit basta si Aimee yun. So, ano ba yan? Ano ba yan? yeah. Sino naman sabi niyan? Baka chismis mo lang naman yun dahil. Chismis yan, lalabas yan sa third movie. Ano ba? So, ngayon, sabi niya, siya talaga ang gumagawa ng kaaway niya. At hindi naman according to dun sa mga nabasa kong script, hindi naman head over heels si BBM kay Lisa. Parang Aimee was telling him, naku, you should settle down. You don't know what to do with your life, you build a family. Yun ang sabi. Pero ang sa totoo lang, nananawa na siyang mag-alaga ng kapatid. Yun ang nandoon sa script ko sa third. So, yan ang yun yung ko. Si Senator Aimee ang gumagawa nitong lahat. Una-una sa lahat, ayan, lumabas na. Nasa narcolist. Ang ko dyan, sino bang, kung paano, kagaya ng sinabi ni Laika kanina, yun ang gusto niya kay Senator Aimee, naalala yung gano'n. Ang lines ni PRRD noon, kung paano siya nagmanikluhod na mailibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ganon din siyang magmanikluhod para i-spare yung kapatid niya dyan sa Pidea list na yan. So sa tingin ko, sa totoo lang, si Senator Aimee ang gumagawa ng mga problema niya. Yun lang yung basa ko dyan. Kung hindi siya gumagawa ng mga hakbang, napakapayapa ng buhay niya. Yun lang. Well, ayun, ang gusto kong marinig, mahirap yung posisyon ni Senator Aimee. Ang gusto kong marinig sa kanya ngayon, like ano yung sobrang anghang nung sinabi ni PRRD na sa narcolist yung kapatid niya, o pagkatapos yun yung sinabi na nakiusap siya kay PRRD to spare. 'Di ba? Yeah. Hindi naman yung sinabi ni PRRD nung speech niya, pero that's the story that goes around. I wonder how Senator Aimee is going to address Well, I that. advised her, some of her political team naman is, they're advising the senator to react on that speech. Because inevitable, kailangan niya talaga mag-react. No? Kailangan niya mag-react. So, ang sabi ko, alam niyo, prior to this, everyone, prior to this, sa tingin ko nga dapat hindi na si PRRD ang nagsabi niyan. Dapat si Senator Aimee na yan, from the very beginning. Kaso lang, of course, the heart of a sister is really, it's really torn. So ako, sige, okay lang na ganun. Kaya iniisip ko, ganyan ang mangyayari. Diba? So wala akong Oo. Kay Nomar Marcoses, sabi niya, puro drama ang lumalabas sa bibig ni Aimee. May question lang ako. Kasi parang, yun, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, I can understand the Hindi, simple lang, Joey. Sige, no more Pero, Marcos. Kunyari wala si Aimee dyan. Anong magpapaligit sa lahat ng yan? Kunyari wala si Aimee. Kunyari kinakampihan niya yung kapatid niya. At nagsabi si Digong na nasa narcolist at sinabi niya na si Aimee ang dahilan kung bakit
in-spare at sinabi ni Amy na hindi totoo yun, mas magulo tayo. Puro drama lang lumalabas sa bibig ni Amy. Hindi Madrama naman. talaga kasi usapang pamilya at bayan yan. Madrama talaga yan. Parang yung Oo. mahirap piliin ang bayan. Sa atin, madaling piliin ang bayan kasi wala tayong walang relationship na bayan talaga ang matimbang sa atin. Kaya lang ilagay niyo yung perspective niyo sa sitwasyon ni Sen Aimee. Hindi niya yung sinasabi para sa lahat, para sa sarili niya yun na mahirap piliin ang bayan kasi nasa gitna siya ng pamilya o bayan. Hindi naman sinasabihan niya lahat. So, guys, madrama talaga yan para kay Sen Aimee. Kahit sa atin hindi yan madrama. Oh, thank you Kuya Miko for pointing that out, Ton. Yung sasay, puro drama lumalabas sa bibig niya. Actually, hindi ka naman malalagay sa ganitong klaseng drama level No More Marcoses. Kasi unang-una, hindi ka naman nakatungtong dun sa tugatog ng success ng politika na meron si Senator Aimee. At the same time, hindi ka rin naman nalagay dun sa posisyon na kailangan mong mamili between dun sa bayan at dun sa, ang tawag dito, sa bayan niya at dun sa pamilya niya. Ngayon, for example, ano yung mga struggles mo ngayon, No More Marcoses? Diba? Ano yung mga struggles mo ngayon sa life? Wala ka naman ganung klaseng dilemma eh. Yeah, pero okay. Ano ba yan? These are valid reactions. no? Yeah, that's what we welcome it. We welcome it. Yeah. We welcome healthy. it. Kasi parang ganito lang yan, no? Even though that we don't like Bongbong Marcos right now. Tapos syempre ang pinapoint out na isa sa mga malalaking dahilan kung ba't nakakakinya ng kanyang gobyerno yung asawa niya. Do we seriously, no? As in, let's remove the emotional content of our life right now and think for a second na, do we really expect na it would be easy for Bongbong na ilaglag yung asawa niya? Diba? Na parang, as in, pwede naman sabihin, hindi kailangan bayan, ganyan. Pero, remove na natin yung emotional content ng ating buhay right now. Do you really think that it would be easy for him? Or for anyone for that matter? Mahirap yun, no? Yeah. Hindi ko sila gusto pareho, pero I can also understand their predicament. Pero Hindi naman depende Hindi sa kasi kay kung No ilan- More Marcoses. Kailangan, talaga yan, yung nararamdaman niya ay normal yan. Kaya, Normal. oo. Ang ano ko kasi nito, no matter how we hate other people, we don't remove their humanity. Humanity. Yeah, we don't remove their humanity. Hindi ka ba tao? Hindi mo ba mararamdaman yung mararamdaman din niya? Na parang isipin mo na ganun kadali yun? Well, yung pagsasabi ni No More Marcos na puro drama yung lumalabas sa bibig ni Amy, that statement is full of drama also. So, diba? Oo. Ano yan, naintindihan namin na puro drama para sa'yo. Pero naintindihan din namin kung bakit puro to drama kay Sen Aimee. Para yung nanonood ka ng magjowa, tapos yung isang jowa niloloko nung jowa niya, tapos sasabihin, ano ba yan? Niloloko ka na, hiwalayan mo na. Siyempre doon sa jowa, nagmamahal siya. Madrama talaga yan. Since wala ka sa Talaga sitwasyon, ba, Miko? hindi mo naintindihan. Gusto ko yung Hindi mo siya pwede pigilang hindi magdrama. Dinala ni Miko sa jowaan. Ay, wala tayo doon. Kaya mag-example. Ay before ako umalis, may lang ako para may ma-post ako. With the current development ngayon, bigyan niyo nga ako ng title ng movie na existing na nang nararamdaman nyo sa nangyaring speech ni President Duterte. Anong pelikula ang pwede nyo malintulad sa nararamdaman nyo ngayon? Napakasakit, Kuya Eddie. Ano ba? Wait. Sige. Ako na. Yes. Game. Don't Look Up. Don't Look Up. Ito ba yung tungkol sa end of the world? Okay. Ikaw Kuya Miko, wala kang maisip? Ayan na, nag-reply na sa akin si Senator Aimee. Basahin mo, please. Gaga, hindi pwede. Marites Ikaw, mo na. Miko, Marites mo na. ano ang nararamdaman mo? Anong pelikula anong titulo ng pelikula? Maganda yung Don't Look Up, ha? Though baka mamaya mali ang interpretation ko, pero ang ganda no na Don't Look Up. They don't know it's the end na, no? Parang ganun. Ikaw, syempre, Miko, huwag kang papakabog sa Don't Look Up. Ako, Title ba o tungkol sa kwento ng pelikula? hindi, title ng, ang ganda naman ng patayin sa sindak si Barbara. Yes, oo. Yun ang boto ko. Nandyan yung boto ko kay Kisha. Patayin sa sindak si Barbara. Ayaw yun ang bawal na gamot?
Nililipat pa ako meron moving bawal na gamot eh. May moving bawal na gamot. Meron, ano yun, kanta kasi ni Willie Garte yun, tapos ginawang pelikula yun. Ginawang movie. Ako yun. kanina, Mami like that. ako kanina hearing the Dutertes, Pulong, Baste, and Digong, nandoon sila sa Davao. Sa tingin ko, yung Davao kanina ay Jurassic Park. Yun lang ang ano ko, yan ang title, ang movie title ko para sa nangyari ngayon. Tapos, yung nararamdaman naman ng mga nasa Luneta kanina, yung part 2, The Lost World. Yun ang ano nila. So, yan ang ano ko, yan ang nararamdaman ko sa kanila. Tinanong kasi sa akin yan kanina eh. So, ayun. Joey, anong entry mo? Ayun nga, yun yung nangopia na lang ako doon sa classmate ko, patayin sa sindak si Barbara. My God, no? Alam mo yung patayin sa sintak si Barbara? Ang ganda din ng pelikulang yan. Kasi sa totoo lang yung pelikulang yan ay hindi horror. Yan ay katarungan. Tungkol yan sa katarungan. Sa pag-amin ng kasalanan, yan ang patayin sa sindak si Barbara. Ayun, so... Alam mo, Daryl, ito yung mga panahon na ang gandang i-revive yung abangan ng susunod na kabanata ni Joel Ay, Lamas. True. Is abangan Oo. Joey Lamangan or Joey Reyes? Joel Lamang. Joel Lamangan. Joey Reyes ba yan? Yeah. Tessie Tomas, Joel Oo. Trinidad. Joey Reyes? Who directed Abangan it? susunod na kabanata, director. Johnny Manahan, Joey Reyes, Jose Javier? Ang tagal mag-load. Grabe. Asan na to? Ba't walang ano? Magugulat ako, Joel Lamangan, comedy. Cast and crew. Joey Reyes. Johnny Manahan. Johnny Johnny Manahan, Manahan. director. Writer, Joey Director. Reyes. Writer, Jose Javier Reyes. Yeah, Joey Reyes. Jose Javier. Oo. Diba, ang gandang i-revive, tapos yung characters ngayon. So si Yeah. Tessie Tomas, di ba si Tessie Still. Tomas doon pagod? Still, Di ba- it's always Di ba- laseng. Di ba si Tessie Tomas doon laging laseng, Lagi nagpipils. laging nagpipills, Yeah. tapos frantic, praning, Yeah, praning. Exactly. mata Ay, pobre. may entry na ako direct. Bato sa buhangin. Bato sa buhang. Shit. Vilma Santos movie yan. Basahin natin yung ano, kasi inaalala ko kung yun yung napanood. Kasi sabi niya, Bamba, a spoiled woman falls in love with Rafael, a poor taxi driver. However, Rafael is unaware of a big secret that Bamba is hiding from him. Wow. And what is that big secret, Kuya Miko? Oo. Ay, ang ganda Bamba. ang ganda nung patayin sa sindak si Barbara. Tapos ang pangalan ni Tessie Tomas, ang character ni Tessie Tomas doon na parating lasing, na asawa ng politician, ay Barbara. Barbara Tenco. Ay, Barbara Abangan ng susunod na kabanata. Barbara Tenco. Yeah. Oo. Tapos si Dino, yung anak niyang si Dino ay spoiled brat na nang titrip ng mga Namamarin. kalaro, 'di ba? Ng mga babae. Oo. Pupunta sa bar, maraming kasamang gwardiya, dyan sa silo, charot. Modern pala yan? Modern movie pala Sorry, yan. hindi pala, dati pa, Ozone Disco. So, So, ayun. nakakaloka. Diyos me. Ano sa tingin ninyo yung mangyayari after this? Like, what do you think would be the reaction? Question to rin na kanina ni Cass, nung umakyat kanina. Hindi Sandali lang, Joey. Bago mawala, Ano? Joey, sandali bago mawala yung train of thought ko. Tapos si Barbara Tenco, meron siyang best friend na bakla. Si Benny, Oh my God! nakamukha ni. Sige, tuloy-tuloy mo, Sas. Alam ko yung train of thought mo. Sige lang, Sas. Benny, oo nga. Sige lang, Sas. Masaya-saya kayo nung abangan ng susunod na kabanata no? Ang role doon ni Nova Villa, ang favorite ko, si Tita Tita. Kasi ang hindi mawala sa isip ko, yung binili niyang sofa, naka-plastic pa, hindi niya tinatanggal. Oo, as in. As in, lahat ng umuupo dumudulas. Hindi ma-enjoy yung sofa kasi naka-plastic. Yeah, Ayun. that's what I remember. Tapos si Benny, si Roderick Paulate. Tapos ang mga mahihirap dyan, sila Sammy Lagmay. Ayan ang mga Oo. mahihirap dyan. Yeah. Oo. Ayun. Sila sa amin lang. Well, ako na, sa ano ko,
I'll be out of the country for the next 2 weeks. Kaya sinasabi ko kay Senator, pakatatag. At kayang-kaya niya na yan, Diyos ko, for 36 years, ganyan na yung nararanasan niya. Though the battle's different because it's from within, sabi ko sa kanya. At least kayo, nung marami kayong kaaway, ang meron kayo ay ang isa't isa. Ngayon, kayo na ang magkaaway. Sabi niya, hindi naman daw sila magkaaway. Sabi ko, sige. So ngayon, ang mangyayari, kailangan niyang harapin yung panguhusga ng mga tao kung tunay ba siya sa nararamdaman niya. Pero sa totoo lang, wala siyang pakialam dun. Sa totoo lang, hindi niya iniisip yon. Ang gusto niya na lang, habang hindi pa ganun kasira, matapos na. Kasi, naawa siya sa kapatid niya. Hindi niya kasi pwedeng sabihin walang kasalanan si BBM dito. Though, nararamdaman ko yun ang gusto niyang sabihin. Parang gusto niya sabihin na, hindi naman kapatid ko yun, ganyan. Pero sinagot na ni President Duterte yun kanina. Sinabi niya na, lahat ng mga ginagawa mo o hindi mo ginagawa ay binabind ka niyan. So, responsibilidad mo yan. Ganun yung laman ng speech ni PRRD kanina. Parang may pahagi si PRRD na hindi rin si Bongbong yun eh. May ganun siyang, may pasaring siyang ganun eh. So sinasagot niya yung mga paano ni Senator Amy na kung si Bongbong lang yan, hindi yan ganyan. So ako, it's there. Sabi nga, kapag you don't, hindi ka kasama sa pagpuksa at hindi ka kasama sa pagtuwid, kasama ka sa nang babaluktot. Kaya sabi ko, kay Senator, rest her mind, rest her body. Actually, coming from an operation sa mata, hindi nga siya pwede maglilipad sa eroplano. Kaso lang, eto naman siya, hindi mo rin mapigilan. Kulang na lang igapos ng mga staff niya, pero ayaw. So, sabi ko na lang sa kanya, pag-pray, mag-pray siya, tapos, nag-e-emote din yan kasi syempre naapektuhan yung mga anak niya. Her kids are very close to BBM. Her kids are, tawag dito, malapit naman sa mga pinsan nila. Sabi ko, okay lang yun. As if naman pag nagtatabi-tabi sila magpipinsan, close sila, ang tatangkad ng anak niya. So, ayun. So, ayun na, babay na ako kung ano pong masabi. Kaya ka ginugurbur eh. Bye-bye. Thank you, Direk. Thank you. Direk. Ayun. Nakakaloka. May Sige, tatanong Sas, ako meron kay kasi- Sas. Mi Joey. Go, mamilay ka. Commercial muna. Sas, nabuntis ka din ba kanina habang nagsasalita si Baste? Ang dami rin nabuntis ka kanina habang nagsasalita si Hindi, Baste. sasagutin ko itong tanong ni Clinton Ramos. Di hinuli si BBM kahit nasa narcolis kasi kaibigan, maliliit na tao na lang ang tinokhang ng peking war ng drugs. Maliliit? So maliit si Parohinog? So maliit si Espinosa? Jaguar. Si Jaguar. Maliit si Jaguar? Maliit yung mga odikta? Oo. Maliit yung mga maliliit. Dude, bakit hindi hinuli si BBM? Malalaman niyo na lang yan kung bakit hindi. Parang si Jed Mabilog, 'di ba? Pinaalis niya. Sinabi niya umalis kayo or wag kayo ditong yung gawin yan sa bansa ko. 'Di ba? Saan pumunta si Jed Mabilog? Umalis ng bansa si Jed Mabilog. Dati minumura ni Digo ang pukot. Ngayon nagpe-prayer rally na siya, ipokrito. Ha? Bakit? Ang simbahang Katoliko ba? Ang Vatican ba ang merong copyright ng prayer? Isa lang po ba ang pwedeng pagdasalan na Diyos? Prayer rally ba yun? Panay mo rin pinagsasabi ni Digong kanina. Ecumenical yun. Sa Davao, ang lahat ng religious, ayan na naman kayo. Interfaith sila parate. Oo, interfaith sila doon parate. Interfaith parati ang Davao, Sinton. Ayun na naman ang hindi mo alam dahil hindi mo alam ang bansa mo kung ano ang mga practices sa iba't ibang lugar ng Pilipinas dahil dahil hindi mo talaga alam ang kultura mo. Ang alam mo lang ay Manila or kung saan ka man nandoon. Isa kang hilaw na makabansa. Ano ka lang talaga, gusto mo lang mag-troll dito, kaya black ka na. Thank you. Char. Yeah. Ay, mamilay ka yung gusto mong sabihin kanina? Yung wala lang, yung parang ang dami rin kanina nabuntis nung nagsalita si Baste. So tanong ko kay Sas. Kasi galit na galit siya. Ang lakas Yung dalawang ang lakas ng dating niya, promise, yung galit siya, tapos pero nagtitimpi. Ang macho tignan. Ang yummy. Charot. Oo nga eh. Pero yun nga, yung kasi talaga, super close talaga sila. Kasi sa lahat ng magkakapatid, sila talaga yung grabe yung pinagdaanan. So parang, siguro kung parang, well, yeah, lakas maka-cute nun, no? Yung kapatid mo, yung baby boy brother mo, yung baby brother mo, pinaglalaban si ate. Ang cute-cute naman talaga, Ayun. Clinton Ramos, pwede kang umakyat para maintindihan ka namin. Hindi ko alam kung saan ka nangyaring eh. Gusto mo umakyat? Hindi mo may gusto Ayan, magparating ng Ay, go, madam.
Teka lang, Kuya Miko. Kasi si Clinton, ang dami dyan mga sinasabi. Sabi niya, pro-reform si Duterte nung sila ang nasa pwesto, pero ngayon, hindi na kasi wala na sa pwesto, ipokrito, only when everything is convenient sa pamilya niya. Pwede, okay. Clinton, Paano pag-usapan natin. naging paano naging Hindi convenience? na convenient sa Go, Sam. Ano mo bang ginawa ni Duterte nung panahon niya? Nagkaroon ng information drive. Yun ang kanyang una, kailangan mo yan. Paano mo sabihin na hindi niya ginawa? Pro-reform niya, ginawa niya yun. Ang bobo mo naman. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Alam mong gawin mo, kumuha ka ng lubid. Itali Tapos, yung nanay mo. Itali yung nanay mo. kumuha ka ng lubid, itali mo sa utin mo. Tapos, Tapos tumakbo ka palayo. ay mo sa track. Ang ginawa ni Digo nung panahon niya, it's proper. Nagpa-information drive siya, DILG nga yung gumagawa nun, in-educate yung tao kung anong federal, kung anong parliamentary system, ganyan. That's what he did. Kung hindi nagka-pandemic, tuloy-tuloy yon. Kaso nga nagka-pandemic, bakit ba parang hindi nyo alam ang history? Kailan lang yan? Kaya itong mga taong to, hindi ako naniniwalang pro-reform sila, Kokoy, Joey. Dahil pag pro-reform ka, dapat alam. Tsaka ano, At pag actually, pro-reform ka, at pag pro-reform ka, sa totoo lang, dapat galit ka kay Tambaluslos. Because it's giving the reform a bad name. Ate Joey, may check ka lang kayo. Wait lang, dabawen yung Marites. Kuya Miko. actually, connected dyan yung ipapaabot ko. Kasi may mga nagme-message yun sa post ko na, kasi dun sa usapan kanina, sabi, inform SAS, matagal na akong pro-reform. Nainip na ako sa takbo ng reform. Nakakasar na kasi ang bangayan ng lower at upper house. Kaya di umuusad yung reforma na yan. Kaya minsan, naiisip ko, pag isahin na lang ang boto nila, sobrang kontrabida kasi ng ilang senador. Kaya nabigo si Robin Padilla. Baka ito na lang ang way kahit di natin gusto si Tambaloslos. SAS, mag-comment muna ako. Ito kasi ang problema. Ang gusto nyo, basta lang mangyari yung reform. Kahit walang quality, kahit hindi sumusunod sa process, basta mangyari yung reform. Hindi po yun yung reform. Ibig sabihin, hindi kayo pro-reform. Kasi ang... Desperate lang kayo. Desperate lang kayo, pero hindi kayo pro-reform. Kaya natin gusto ng reform, hindi dahil para lang mangyari ang reform, para sa ikakabuti ng bansa. Yun yung purpose nun. So ngayon, kung isirain niyo yung sistema, kukurapin niyo yung sistema, at kukurapin niyo yung tao para mangyari yung reform, para ba yun sa bansa? O para lang mangyari yung reform? Hindi, Alim, parang ako, no, mag-ano ko ng personal. I'm not gonna give this, ito yung napakalaking issue na hindi related sa, walang kurot sa puso. Halimbawa ako, I want na magkaroon ng gender recognition law sa Pilipinas. Pero nakita nyo ba ako ako admitted ako na the conditions are not right. Are not there. Hindi mo siya pwedeng ipilit. Yun kung meron lang pagbabago na talagang related sa buhay ko, no? Yun talaga yun. Girl, paano namang related sa buhay niyo yung pro-reform? Ko yung mga politiko, mga magnanakaw rin. Kaya nga, di ba, sinabi ko nga sa inyo, ayaw nilang tanggalin yung liquidation by certification. Ngayon pa lang, napakadali niyan. Tapos magpa-parliamentary system ka. Ay, puta, girl. Yung kamkaman mo ngayon, mas magiging mas malala yan. Huwag mo kami i-convince na pag nag-shift sa parliamentary system, yung mga boboto, yung mga gagawa ng, yung mga tao rin, yung mga congressman din, ay gagawin nila kahit pwede na natin baguhin yung constitution, tatanggalin na natin yung liquidation by certification. Ganun ba yun? Ganun ba yun, mga be? Huwag nyo nga kami pinagluloko, hindi kami tanga. Gusto namin ng reform pero hindi kami desperate. Kaya pag pumasok sa military, palitan ninyo na arestuhin ninyo kasi kasakayan ng pera. Sa mic yata yun, anong mic yun? Galing. Ay, sa mic ni Atty. Trixie. Atty. Trixie. Diba, nakita nyo ba yun? Ayusin nyo nga, do not let your desperation cloud your judgment. As simple as that. Do not let your desperation cloud your judgment. Dahil hindi nyo alam ang tinatahak nyong landas. Okay? Correct. That is, there's a lot of unknown
You've never been there. You've never seen a massive reform like that in your entire life. Itong, ulitin natin, itong ngang liquidation by certification, ayaw baguhin ng mga congressmen ito. Napakasimple. It doesn't need a constitutional reform. You don't need to spend 6 billion pesos. Tapos hindi nila magawa. So nakikita niyo yung intention doon, kaya makikita mo yung quality ng kongresong ito, kung ano yung kaya nilang gawin, at kung ano pa talaga yung interest sa sinusulong nila. Lahat tayo for pro-reform here. We need to piecemeal. Wala akong pakialam kahit mamatay ka man kung hindi natupad yung reform is umusad ng mabagal or whatever. Kasalanan mo yun. Pero bakit mo kailangan bayaran yung tao para pumirma kung totoong reforma yung kailangan mo? Si BBM elected by majority votes. Kung totoong political reform yan, he can easily have do I don't know, a rally or whatever, information drive, deliver a speech every week talking about political reform, and then it will not happen. Dahil hindi nyo alam na ang presidente kaya niyang mambambu ng senador at ng congressman. Kung totoong political reform yan. Diba? If he wants to, maharli ka nga, sinabi niya urgent, isang gabi lang inupuan ng Senado natapos. So, di ba? So, huwag tayong maglokohan dito. If you are really for reform, itong nakaupong kongreso ngayon dito, show us real reform. Maraming maliliit na bagay na malaki ang impact na hindi nyo kailangan ng constitutional change. Pero ayaw nyong baguhin. Bakit? Ngayon, pag nag-constitutional change, sasabihin nyo sa amin, biglang mababago tong liquidation by certification. Ano to? Ano yan? Ano kayo? Snake oil salesman? Mga baliw ang mga puta. O ikaw na, Trix, magsalita, naluloka na ako.